Usapan ngayon maganda. Oo, sa totoo lang, mga kababayan, si Duterte hindi na daw makakabalik. Mga kababayan, si Duterte hindi na makakabalik. Ayon kay Presidential Legal Counsel or Advisor, si legal counsel ba? Si Enrile? No? Ayon kay Juan Punci Enrile, no, Chief Legal Advisor ba ni BBM, si Enrile, ay hindi na po makakauwi si Digong. Actually, maniwala kayo kay Enrile, 100 plus years old na yan, paniwalaan ninyo. Oo, at abogado, matalinong abogado yan. Ma'am Olive, Miguel of shout out. Oo, Evelinda Cowley, Miguel of shout out po. Mga kababayan, sa totoo lang, paniwalaan nyo po si Enrile. Hindi na makakabalik ng Pilipinas si Digong. Gusto ko lang i-clarify sa inyo mga kababayan, si Juan Punci Enrile na po ang nagsabi, hindi na makakabalik, hindi na makakalabas. Bago ko po i-play itong video mga kababayan, gusto ko lang pong napaka-simple. Napaka-simple na explanation. Sa ating bansa dito sa Pilipinas, no? Republika ito. Demokrasya. Malaya kang magmura, malaya kang magsalita, malaya kang maglabas ng saloobin, wag mo lang pasubrahan, malaya ka rin pumatay. Pero pag ikaw ay pumatay, makukulong ka po. Di ba? Speaking of pumatay, dito sa Pilipinas, makapatay ka lang ng isang tao habang buhay ka nang nakulong at depende. Depende sa sitwasyon kung ang pagpatay mo ay self-defense ba yan or ang pagpatay mo ay sinadya mo or may galit ka. Actually, marami pong nangyaring ganito. Katulad ng road rage. No, road rage ba ang tawag dyan? Yung awayan sa kalsada sa Antipolo na instead na hindi makukulong yung namaril, instead na siya ang tama kasi iniiring-iringan siya nung nagmumotor na dalawa, dapat siya ang panalo. Ngayon, binaril niya na yung dalawa niyang kaaway sa kalsada, yung dalawang nakamotor. So, binaril niya, tamaan sa ulo, yung isa, nakatakbo. So, ngayon, instead na ang driver ng kotse ang manalo, siya ang nakulong kasi napatay niya ang kalaban eh. So, yan di ang masaklap eh. Makukulong ka kahit self-defense mo. Ang problema kasi kahit nag-self-defense ka, makukulong ka pa rin. Pumatay ka eh. 'Di ba? So ngayon, nakita nyo. Yeah? Nakita nyo yung road rage sa Antipolo, 'di ba? Nakulong yung namaril. Si habang buhay makulong 'yon, forever, life sentence. Isa lang yung isa lang yung napatay niya. Maliban na yung mga natamaan. Di ba? So isa ang napatay niya, kulong siya habang buhay. Si Digong pa kaya na 30,000. Di ba? So sa tingin niyo makakalabas pa ba si Digong? Yun ngang sa Antipolo na nag-aaway. Di ba? Nag-aaway sa kalsada, napatay niya, natamaan sa ulo yung rider, di ba? Namatay. Yung namatay, nakulong yung bumaril. Habang buhay yon, life sentence. Si Digong pa kaya na 30,000? Makakalabas pa kaya yung demonyong yan? Tanong ko lang sa inyo mga kababayan, napaka-imposible na si Digong makakalabas. Kung ganun ang mangyari at makakalaya pa si Digong, edi sana yung mga may krimen dyan na nagnakaw, nakapatay, isang tao lang napatay, ay pwede din palang makalaya. Unfair. Versus sa 30,000 na pinapapatay ni Digong. So habang buhay na talaga yung kung isang tao nga lang mapatay mo, life sentence ka na. Yun pa kayang 30,000 na patay. At question pa ni Sarah yan. 30,000 daw ang napatay, may record pero walang pangalan. Samantalang yung confidential fund niya, maraming nakapangalan pero walang record. Pag sa killing ni Digong, systematic killings. Pag sa confidential ni Sarah, systematic fraud. Ito. Si Enrile na mismo nagsabi, mga kababayan, wala ng pag-asang makalabas si Digong. Ito po. Naniniwala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na noon pa man ay pinupuntirya na ng International Criminal Court si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Si Enrile na mismo nagsabi, noon pa man, miyembro pa ang Pilipinas sa International Criminal Court, pinuntirya na si Digong ng ICC. So bakit nga ba?
Dahil nga sa kanyang pinapagawang war on drugs. Mga kababayan tayo, buong Pilipinas, wala tayong problema dyan sa war on drugs ni Digong. Kaya meron nga tayong sinasabi na good intention but bad implementation. Bakit? Wala naman akong problema dyan sa war on drugs niya kasi nakakatulong naman talaga. Tingnan nyo na, naibsan yung addict, di ba? Oh, walang addict nagsilabasan. Bakit? Paano ba naman lalabas? Pandemic yun. Bawal nga lumabas. Oh. So yung mga addict natatakot. Oh. Ngayon, ang problema, sure po ba na yung pag-implement ay tama? Kasi hindi naman po lahat ng namatay doon addict. Napaka-imposible naman yung 9 years old na bata, addict. Napaka-imposible naman yung 13 years old na estudyante, addict. Di ba? Yun ang tinatawag na good intention but wrong implementation. Di ba? Wala na tayong problema dyan sa war on drugs ni Digong. Ano po problemahin natin? Tama naman yung ginawa niya. Good na good intention, pero wrong implementation. Bakit? Wala po kasi sa saligang batas na kapag nakita kang gumamit ng shabu, nagbenta ng shabu, ay papatayin ka. Walang ganun. Sino po ba dyan? Ang may alam patungkol sa batas, ako, aminin ko sa inyo, hindi ako abogado pero nagbabasa po ako. Wala po sa saligang batas or sa Philippine Constitution law na nagsabi na kapag adik ka, tulak ka, nagdruga ka, papatayin ka. Walang ganun. Kaya yun ang sinasabi nating wrong implementation. Tama naman yun. Pero dapat hindi pinatay. Yun ang pagkakamali ni Digong eh. Ako, approve, agree ako sa ginawa niya na war on drugs. Ang problema lang kasi, maraming mali. Wala naman kasi sa batas natin na pag nakita natin, halimbawa, itong si Ma'am Sheila Gomez, nagbenta ng shabu, papatayin ko diretso? Nasa batas ba yon? Maskin sa Biblia, walang ganon. Babatuhin muna hanggang sa mamatay sa kakabato. Yeah? Pero hindi sinabing saksakin mo diretso. Sa Biblia, ang nakalagay, bawal makiapid, bawal makipagkabit. Pag nahuli kang nangabit, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Kay Digong, iba. Pag nahuli kang nagshabu, patay ka diretso. Walang ganon. Maskin sa Biblia, walang ganyan. Tuloy natin. Matagal na palang hinahunting si Digong ng ICC. Sabi ni Enrile. Bago pa man ito naging Pangulo ng Bansa. Naniniwala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na noon pa man ay pinupuntirya na ng International Criminal Court si dating Pangulo Rodrigo Duterte bago pa man ito naging Pangulo ng Bansa. Sa kanyang post sa social media, inihalin tulad ni Enrile ang sitwasyon ni Duterte sa iba pang leader ng ibang mga bansa na ginamit ang demokrasya para magkamit ng kapangyarihan at sa huli ay gapiin ito. Ayon kay Enrile, ipinagtataka niya kung bakit hindi na ikonsidera ng mga abogado ni Duterte ang magkaroon ng contingency plan o maganda ng legal defense para sa kanya. Sinabi ni Enrile na duda siyang makababalik pa sa Pilipinas ang dating Pangulo. Actually, mga kababayan, sasabi sa balita na duda at bakit daw hindi napaghandaan ito ni Duterte. Simple lang naman ito mga kababayan, hindi na naman natin kailangan dito arithmetic. Hindi natin kailangan ng civil, mga matatanda na tayo. Bakit? Kaya si Duterte, hindi niya pinaghandaan yan. Yung maghanda ng abogado, legal team, para kasi kaya niyang pagmumurahin ang Korte Suprema sa ating bansa. Una, nung pinatawag si Duterte sa Kongreso, sa Senado, anong sabi niya? Ma'am, wala kang alam. Piskal ako, mayor ako, presidente na ako. Anong narating mo sa buhay para questionin mo ako ng ganyan? Wala kang alam. Kung ako ba naman abogado, kaharap ni Digong, oo nga naman. Lawyer ako, fiscal na siya noon, nag-mayor na, nag-presidente na, anong panlaban ko? Nga. Di ba? Kailangan pa. Sabi nga naalala niyo si Jenky Luestro, Mr. Chair, baka napapagod ka, Mr. President, may mga abogado ka naman sa likod mo. Baka kailangan mo ng tulong. Anong sagot ni Duterte? Ma'am, hindi ko kailangan abogado. Kaya ko sarili, I can handle myself. Diba? Kasi pagmumurahin lang niya yung mga abogado, nga. Diba? Yun lang naman. Kaya, sa tanong ni Enrile, bakit daw hindi napaghandaan ng kampo ni Duterte na magkaroon ng legal team?
Wala na, hindi mo kailangan legal team. Kahit kita nyo, si Risa Hontiveros, anong sagot ni Duterte? Ma'am, ganito ma'am, bago ka magganyan-ganyan. Oy, Ma'am Raisad, maraming salamat sa iyong $7 Canadian super sticker. Thank you so much po. Yeah? Anong sabi ni Duterte? Ma'am, bago ka mag-question at sabihin sa akin, yung ganyan, wala kang alam kasi guilt is personal. O, hindi naintindihan ni Risa Hontiveros yun. Kung anong ibig sabihin ng guilt is personal. Ang pagkaintindi niya, oo nga, Mr. Chair, totoo. Totoo, Mr. Chair. Guilt talaga ang personal. Personal is guilt talaga. Yun ang pagkaintindi niya. Alam niyo ba anong ibig sabihin ng guilt is personal? Ang pwede mong akusahan ay yun ang pumatay. Hindi naman si Digong ang pumatay. Nag-utos lang siya na magpapatay. Pero, pag sinabi mong guilt is personal, kung sino yung person or tao na may hawak ng baril at pumatay, siya ang dapat kasuhan. Kasi guilt is personal. Kung sino yung nandun, siya lang. Wala akong kinalaman, nag-utos lang naman ako. Kaya nga, sa totoo lang, hindi na kailangan ni Digong ng legal team. Kailangan mo pa ba ng legal team? Pagbumurahin mo lang yung Kongreso, yung Senado, at sabihin mo, yan si Bato. Si Bato. Miyembro ng death squad yan. Lahat ng nakaupo dyan. Oy, Ma'am Kim, maraming salamat sa yung 5,000 yen. I won. Super sticker. Thank you so much po. Salamat po. Naalala nyo, si Bato, sabi ni Digong, lahat kita ninyo, mga kapulisya, si Danao, si Bato, lahat na kahilera dyan, puro miyembro ng Davao Death Squad yan. Pero, kamakailan lang, tinanggi ni Bato na fixman, mamatay man, hindi daw siya miyembro ng Death Squad ni Digong. Pakita ko sa inyo eto na mga kababayan. Pakita natin si Bato. Bato. Hindi. Miyembro. Member ng Death Squad. Ito na mga kababayan. Oo. Fixman. Mamatay man. Ayan Mamatay man ako. Hindi ako miyembro ng Davao Death Squad. Yung isang senador, yan nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Di ba? Fix man, mamatay man ako. Hindi ako miyembro ng Davao Death Squad. Yung isang senador, yan nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako miyembro ng Davao Death Squad. Yan nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Diba? Sasabihin niya, matay man ako, fix man, hindi ako membro ng Death Squad. Kasi, alam nyo mga kababayan, kung dito si Digong kinulong at nilitis sa Pilipinas, para lang kayong tanga na nagsayang ng pera dyan sa kakahiring-hiring. Sa Supreme Court, Senado, Congress, para kayong mga tanga. Bakit? Hindi naman kasi isang beses lang nangyari yung ganyan. Si Erap, nakalaya rin. Si Gloria, house arrest, bracket-bracket sa liing. Nung na-presidente si Digong, binigyan ng pardon, tinanggal ang bracket, tumayo, sumayaw. Wala. Ngayon, eto mga kababayan, alam nyo na malakas ang loob ko at hinamon ko ang mga DDS na magilit ako ng liig kapag nakauwi si Digong. Bakit? Una, ang pag-file ng kaso kay Digong hindi sa Pilipinas. Tandaan ninyo ito mga DDS, huwag kayong tanga. Alam niyo bakit ang lakas ng loob ko? Nasabi ko pag makauwi si Digong, magilit ako ng liig.
Si Bato pa nga lang, sinungaling na yun. Ang uso, ang sabihin yung sinungaling, hindi ako. Alam niyo kung bakit malakas ang loob ko sabihin na si Digong hindi makauwi? Magigilit ako ng leeg pag makauwi si Digong. Bakit? Walang jurisdiction ang Pilipinas na pakialaman ang kaso ni Digong sa ICC. Bakit? Sila Trillanes nag-file ng kaso sa ICC sa Netherlands, hindi sa Philippines. Ngayon, bigyan ko kayo ng example. Bigyan ko kayo ng example, mga kababayan. Katulad nito, si Maharlika at si Harry Roque. Bigyan ko kayo ng sample. Ito, Maharlika, Harry Roque. Peebles, Maharlika, Harry Roque. Anong sabi ni Peebles kanina? Sabi ni Peebles, ang may pakana ng pagpapalabas ng pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos, si Harry Roque. At minisage daw si Peebles ni Maharlika na sakyan mo ang video na to. Di ba? Bakit? Bakit ko nasabi na walang karapatan ang Pilipinas na manghimasok at mangialam sa kaso ni Digong sa ICC? Kasi walang jurisdiction ang Pilipinas at walang power ang Pilipinas na pakialaman ang kaso ni Digong sa ICC. Una, ang batas ng Netherlands iba sa batas ng Pilipinas. Pangalawa, etong kay Peebles at kay Maharlika tayo. Bakit nung plinano ni Harry Roque at ng DDS na ilabas ang video ni BBM na pulburon video? Naalala ninyo yung pulburon video ni BBM? Ito yun, mga kababayan, na pinakalat nila Harry Roque. Ito, pulburon video ni PBBM. Nakita ninyo ito? Itong pulburon video na yan? Alam nyo kung bakit hindi ma-play ni Harry Roque, ni Maharlika at ng mga DDS ang video na to sa Pilipinas? Bakit? Kasi pag sa Pilipinas ito play, kung sino man ang may utak ng pag-play na yan, mabilis hulihin ni General Torre ng NBI at ng cybercrime. Kasi kung sa Pilipinas to ni play, matitrace nila kung sino yung unang nagpalabas ng video. Matitrace nila kung saan pinalabas. Ang problema ngayon, kaya nila i-play ito doon sa Canada kasi walang karapatan ang Pilipinas na magkaso. Kasi Canada, iba ang batas doon at iba ang batas dito. Ganun ang nangyari kay Digong. Ikinaso ngayon ni Trillanes, ni De Lima at kung sino pa ng Magdalo Group sa ICC sa Netherlands para kasuhan si Digong kaya walang karapatan ang Pilipinas na manghinasok sa Netherlands. So ngayon si Digong hanggat hindi matapos ang kaso niya sa Netherlands, hindi siya makakauwi. Ilan na lang ang buhay ni Digong. Sa 100%, 30% na lang ang battery sa buhay niya. Kunting utot na nga lang yan, naiihi na eh. Kunting ubo na yan, naiigit na. Bakit? Sa sobrang kaulyanin, sa sobrang katandaan. Di ba? Yun ang katotohanan. Kaya hindi mapi-play ni Maharlika, ni Roque, ang pulburon video na to. Ito, PBBM, tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakana nito. Yes po, Mr. Chair. Ayan, Ito pulburon. po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22. Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po Alam nyo kung bakit hindi nila na ipi-play yan dito sa Pilipinas? Matitrace po kung sino ang nagpapalabas at sino ang nagpi-play. Ngayon, kaya nila play yan sa Canada kasi hindi sila makakasuhan. Kahit ako, kung nasa Canada ako at doon ko i-play yan at ipakalat ko sa Pilipinas, walang makakasuhan kasi nandun ako sa Canada. Sabi nga ng NBI, ang paninirang puri sa Amerika, hindi po yan criminal case. Walang mangyayari kahit siraan mo.
Pero sa Pilipinas kasi, ang criminal, ang paninirang puri, cyber libel, criminal case po yan. Kaya nga si Maharlika ngayon, sa paghihimok niya, hindi kasi makasukasuhan si Maharlika sa mga paninirang puri niya. Kaya alam niyo sa mga kababayan, kaya ang lakas ng loob ni Harry Roque at ni Maharlika na siraan ang Marcos administration kasi hindi sila makasukasuhan sa Amerika. Ang tanging kaso lang para ma-deport si Maharlika at si Harry Roque ay citing to sedition. Ano bang ibig sabihin ng citing to sedition? Yan po yung pangko-convince, panghihimok nila na magsanib puwersa at kalabanin ang gobyerno. Katulad sa ginawa ni Dado. Katulad sa ginawa ni Digong na, kayo mga kasundaluhan, mga kapulisan, papayag ba kayo na meron tayong presidenteng adik? Kaya hindi makasukasuhan si Maharlika ng cyber libel kasi walang kwenta ang cyber libel sa Amerika.